Bata pa lamang si Kevin ay mulat na siya sa kahirapan. Elementarya pa lang ay nagsimula na siyang magbenta ng mga kakanin para makatulong sa gastusin ng pamilya. Hirap na ang kanyang ama dahil sa 5 silang lahat sa pamilya. Kahit magtrabaho ito maghapon hanggang gabi, ay hindi pa rin kasyang kinikita dahil pagsasaka lang ang alam nitong trabaho. Ang 2 nakatatanda niyang kapatid ay nasa sekundarya na at hindi nakakatulong sa gastusin dahil sa ugali ng mga ito na mayayabang at maaarte, na kung umasta ay anak ng mayaman. Naimpluwensya ng mga ito ng barkada nilang may kaya sa buhay. Isang gabi, masayang nag-uusap ang pamilya nila habang naghahapunan. Napagkwentuhan nila ang maliit na selebrasyong gaganapin dahil matatapos na sa high school ang 2 niyang nakatatandang kapatid. Nakasabay ang mga ito dahil huminto ang isa sa pag-aaral. Maiaahon nyo na ring 2 sa hirap ang pamilya natin. Kung hindi ka sana tumigil sa pag-aaral, Troy, ay baka ngayon nakakapagtrabaho ka na. Kasalanan ko ba maging mahirap ang pamilya na to? Nakakayang pumasok nang wala man lang maipagmamayabang. Buti nga't nagkasilbi ang bunso nyo. Hindi ka dapat ganyan, Troy. Niyayakap mo dapat ang kahirapan. Hindi ka aasenso sa buhay kung ganyan ka. Ay nako, nangaral na naman. Buti sana kung kada pangaral ay yumayaman kagad tayo. E di aasenso na tayo nun pa. Tama na yan. Ikaw, Troy, hindi mo dapat pinagtataasan ng boses ang tatay mo, ha? Wala namang masama sa pangaral niya. Dapat matuto kang makinig. Ang pag-asenso ay nasa pagsusumikap. Ang pangarap ay gabay namin sa inyo para makapamuhay kayo na maayos. Igilan nyo na yan. At may maganda akong balita sa inyo. Biglang sumaya si Kevin nang marinig ang sinabi ng ina. Ano po yun, Nay? Hindi ka na magiging bunso, Kevin. Magkakaroon ka na ng kapatid. Talaga po? Ayos po yun. May matatawag na rin akong bunso. Ang saya-saya po. Biro ba yan, inay? Buntis na naman kayo? Hirap na nga kayo ni tatay na palamunin kami tapos may madadagdag na naman? Ang sikip na nga ng bahay na to. Diba? Ang sikip na ng bahay natin para sa 5 tapos magdadagdag pa kayo ng 1? Ano ka ba naman, kuya? Hayaan nyo na yan. Andyan na yan eh. At wala na tayong magagawa pa. Saka, ang saya kaya nun. Sana, babae po si bunso. Troy, ano ba nangyayari sa yung bata ka? Bakit ganyan ka magsalita? Ganyan ba ang itinuro sa eskwela? Isa pa, biyaya ng Diyos ang kapatid nyo. Hindi ka dapat nagagalit. Eh di suluhin nyo yan. Pagkatapos ng graduation, aalis na ako sa bahay na to. Huwag na kayo mag-abala pang hanapin ako. Pagpapabuhay lang kayo sa akin. Matututo lang kayong umasa. Dahan-dahan ka sa bibig mo, Troy. Hindi kita pinalaking ganyan. Kahit kailan, hindi ako magpapabuhay sa mga anak ko. Tandaan nyo yan. Tama na, Troy. Tatay mo ang kausap mo. Matuto kang rumispeto. Ako din. Sasama na lang ako kay Kuya Troy. Papunta na rin ako sa syudad. Ano mapapala ako dito? Kahirapan lang. Sawa na akong maging mahirap. Ano ba kayo, kuya? Aalis kayo? Saan kayo pupunta? Sa tingin nyo ba, mabubuhay kayo sa pupuntahan nyo? Akala nyo ba matatanda na kayo? Kung gusto mong manatili dito, Kevin, wala kaming pakialam. Total, paborito ka naman ng nanay. Basta kami, aalis kami dito. Wala namang problema, kuya. Kung ayaw nyo na dito, wag lang kayo magsalita ng masama. Kung ganyan kayo ng ganyan, kahit buong katawan pang itrabaho nyo ay hindi kayo aasenso. Katulad ba na nangyari sa inyo, tay? Pagkasaad noon ay napatayo na sa kinakausap si Troy. Dumiretso na ito palabas ng kanilang munting bahay. Napahilot na lamang sa sentido ang kanilang ama. Hayaan mo na, Ronaldo. Maiinit lang ang ulo ng mga anak mo. Bukas, maayos na rin sila. Asya, ililigpit ko lang itong mga pinagkainan at maghuhugas na rin ako ng pinggan. Ikaw, Kevin,
Gumawa ka ng takdang aralin mo, ha? Sige po, inay. Maglilinis po muna ako ng katawan. Kailangan ko po talagang pagbutihan ng pag-aaral para makakuha po ako ng scholar ni Mayor. Nabalitaan ko po kasi sa nanay ng kaklase ko na may pa-scholar daw po si Mayor sa mga estudyanteng matataas ang marka. Kapag napili po ko, hindi na po natin po problemahin ang pag-aaral ko sa high school. Lumipas ang ilang mga araw at matatapos na rin ang taon ng pasukan. Nakapagmarcha ang mga kapatid ni Kevin sa graduation ng mga ito kasi halos bumagsak na ang mga grado. Pagkatapos ng seremonya, ay hindi na mahagilap ng kanilang magulang ang mga kapatid ni Kevin. Labis na nag-aalala ang kanilang mga magulang. Kevin, anak, umuwi ka na. Kailangan may mauna sa bahay dahil baka umuwi lang ang mga kuya mo. Kayo po, Hahanapin namin ang nanay mo, mga kapatid mo. Nandito pa yun sila. Alam kong hindi pa sila nakakalayo. mukha yatang tinutuon ng dalawa ang balak nilang paglalayas, Ronaldo. Anong mangyayari sa dalawang yun? Mapapariwala lang sila sa ginagawa nila. Hahanap pa natin sila dito. Baka sumama lang sa mga kaibigan nila para doon magsaya. Kevin, umuwi ka na sa bahay. Hintayin mo ang mga kuya mo doon. Opo, itay. Mag-iingat po kayo ni nanay. Inaantok na si Kevin sa kakaantay sa magulang niya. Ginabi na ang mga ito sa paghahanak sa kanyang mga kapatid. Malalim na ang gabi at hindi pa rin umuuwi ang kanyang mga kuya. Nasaan na kaya sila? Ano na kayang nangyayari? Gabing-gabi na, wala pa sila. Ilang oras pa ang lumipas bago siya makarating ng pagbukas ng pinto. Umuwing lasing ang kanyang mga kapatid. Pagewang-gewang ang lakad ng mga ito. Maya-maya ay kasunod ng mga ito ang kanilang magulang. Saan kayo galing? Sa inuman po. Hinaya ng mga kaibigan namin, graduation kasi. Ang lakas ng loob niyong magsabi ng ganyan. Samantalang ako, hindi ko nagawang mambisyo. Sino ka ba? Tatay ka lang namin ah. Tuluyan nang naubos ang pasensya ng kanilang ama sa dalawa. Kaya naman ito ang kauna-unang pagkakataon na napagbuhatan sila ng kamay. Bumulagta ang dalawa sa sahig at agad na nakatulog. Baba? Ano sila dahil sa sinaktan mo? Baka bukas, mas galit pa sila niyan. Dalin mo sila sa sarili-sarili nilang higaan. Kevin, baka hindi ko na mapigilan ang sarili ko at mabugbog ko uli sila. Opo, itay. Kinabukasan, gumising ang dalawang kuya ni Kevin na masasakit ang katawan at may mga pasa sa katawan. Di ko na talaga kaya. Aalis na ako sa bahay na to. Ayoko na rin dito. Kuya, sigurado na ba talaga kayo sa desisyon nyo? Nagawa lang naman ni tatay yun kasi naglasing kayo nang hindi nagpapaalam. Ilang oras kayong hinanap doon sa pinagganapan ng graduation nyo. Nakarating pa nga sila sa mga klase nyo para ipagtanong kayo eh. Nag-aalala lang sila. Tumabi ka nga, Kevin. Huwag kang ang plastic. Wala nang nagawa si Kevin. Hinayaan na lamang ang kanyang dalawang kapatid. Kahit ano namang sabihin niya ay hindi ito makikinig sa kanya. Wala roon ang mga magulang para awatin ang kanyang mga kapatid. Kaya hinayaan na lang niya. Maya-maya at dumating na ang kanilang ama galing sa bukid. Naabutan nito ang dalawa na palabas na ng bahay dahil dala ang mga personal na gamit. Saan kayo pupunta? Aalis na kami sa pesteng bahay na to. Hindi pa rin ba kayo nadala? Dadagdagan ko pa ba yung mga pasa ninyo? Sige, diyan ka naman magaling eh, yung manakit. Baka nga kulang pa ang pasa na to. Dagan mo pa para hindi ko makalimutan. Walang iya ka talaga. Napakaswail mong anak. Sige, kung talagang matigas sa mga buto nyo, lumayas kayo sa bahay na to. Huwag na kayong babalik dito. Wala akong anak na swail. Ronaldo, pigilan mo sila. Huwag silang ipagtapo yan. At yan. Bata sila, pero nademonyo na ang utak ng mga barkada nila. Doon yata nila gusto eh. Di magsama-sama sila.
Tingnan natin kung hanggang saan naaabot ang kahambugan ng dalawang yan. Ronaldo! Troy! Dan! Huwag niyong pansinin ang ama niyo. Galit lang siya. Huwag kayong aalis ng bahay. Hindi kayo mabubuhay sa labas. Kuya Troy, Kuya Dan, huwag kayong umalis. Makinig kayo kay nanay. Akala nyo lang hindi kami mabubuhay kapag umalis kami? Nagkakamali kayo. Pag alis namin dito, aasenso kami. Baka nga hindi nyo na kami makilala nun eh. Di nakinig pa ang dalawa. Tuluyan nang umalis sa mga to. Hinabol sila ng kanilang ina pero hindi nagpapigil. Humagulgol na lang ang kanilang ina habang tinatanaw ang paglakad nila palayo. Inay, huwag na po kayong umiyak. Babalik din po yan sila. Kapag nahirapan na po sila sa pinuntahan nila. Babalik din po yan, sigurado po yun. Di pa naman sila sanay mahirapan. Huwag nyo nga silang alalahanin. Wala silang utang na loob. Mas mabuti nang umalis sila para malaman nila kung ano talaga ang buhay. Alam kong marami silang matututunan sa lugar kung saan sila mapapadpad. Simula ng araw na yon, mas naging masipag si Kevin. Parati niyang tinutulungan ng ama sa pagsasaka. Kagaya rin ng kanyang mga magulang. Sabik din siyang masilayan ang bunso niyang kapatid. Ngunit napupuno rin naman sila ng mga alalahanin dahil bukod sa delikado ng mga anak ang ina ni Kevin ay hindi pa rin sapat ang pera nilang naipon. Araw ng Sabado, tirik na tirik ang araw. Naglalakad ang mag-ama patungo sa bukid upang manguha ng panggatong nang biglang magsalita ang ama ni Kevin. Sa mga susunod na araw anak, umuwi ka na muna ng maaga. Huwag kang papaabot ng gabi. Bantayan mo muna ang inay mo sa bahay. Bakit naman po, itay? Ayos lang naman po si nanay ah. Sinisiguro ko naman na ang lahat ng kinakailangan ni nanay ay nagagawa ko na bago pa po ako umalis. Saka, mas kailangan mo ng tulong sa pagsasaka. Palaki na ng palaki ang tiyan ng nanay mo, Kevin. Hindi na siya ligtas kapag gabi. Nagkalat na ang mga aswang dahil naaamoy nila ang kapatid mo kahit nasa tiyan pa lang ng nanay mo. Kayo talaga, tay. Kwentong barbero lang po ang aswang na yan. Hanggang ngayon naniniwala pa po kayo dyan. Diba, usap-usapan lang yan palagi dito sa atin. Pero wala namang nakakahuli. Anak, totoo sila. Totoo ang mga aswang. Naririnig at naaamoy nila tayo. Eh bakit kailangan nyo ba pong ibulong sa akin, tay? Tinatakot mo lang yata ako eh. Malakas ang pantinik nila, Kevin. At kailangan kong gumawa ng pabor para sa kaibigan ko. Kaya kailangan bago sumapit ang dilim, ay may kasama na ang nanay mo sa bahay. Alam kong matalino ka at maasahan. Habang wala ko sa bahay, ikaw ang magbabantay at magtatanggol sa nanay mo. Maliwanag ba? Sige ho, itay. Kung ano po ang gusto nyo, ay susundin ko na lang po. O siya, sige na. Bilisan na natin. Nag-iisa pa naman ang nanay mo sa bahay. Tandaan mo ang lahat ng billing ko sa'yo, ha? Tumango na lamang si Kevin sa ama. Nagpunta pa sila sa parte ng gubat kung saan ay ginagawang tapunan ng mga tao ng mga basura. Kumuha sila doon ng mga goma. Ayun! Mabuti at may mga lumang gulong dito. Hindi ako nagkamali na magpunta rito. Sabi ko na nga ba eh, may makukuha tayo dito ng mga lumang gulong. Aanin niyo po ang mga gomang yan, itay. Hindi naman yan magandang panggatong. Baho-baho pa. Ipagsisiga ko ng goma ng nanay mo para hindi siya maamoy ng mga aswang. Malaking tulong ito para maitaboy ang mga halimaw na yon. Hindi na sumagot si Kevin. Hindi man siya kumbinsido sa ginagawa ng ama, ay tumulong na lang din siyang manguha ng goma. Naisip niyang baka nga kakailanganin nila ito kung totoo mang may aswang. Kinagabihan, pagod na umuwi ang mag-ama. Marami silang nakuwang panggatong at ang sobra ay pwede pang maibenta sa kanilang mga kapitbahay. Mag-ayos na tayo ng mga gamit, Kevin. Nang maaga tayong makapagsara ng pinto.
Kailangan maitabi natin sa malapit ang mga gamit na panlaban sa aswang. Sige po, Itay. Bandang 9:00 ng gabi, nasa higaan na sila at naghahanda ng matulog nang bigla na lamang may kumalabog sa kanilang bubungan. Nagsimula namang sumakit ang tiyan ng ina ni Kevin. Sinasabi ko na nga ba, peste talaga itong mga aswang na to! Ronaldo, sumasakit ang tiyan ko. Bumangon ang ama ni Kevin at kinuha ang itak na itinago nito sa ilalim ng higaan. Pagkatapos ay kumuha ito ng itim na tela sa kanilang damitan. Ito, ilagay mo to sa tiyan para hindi maramdaman ng aswang ang bata. Nakiramdam sa paligid ng ama ni Kevin habang nakaupo sa upuan sa kusina. Maya-maya ay nakarinig sila ng asong umaalulong sa labas ng kanilang tahanan. Dala ng kuryosidad ay tumayo si Kevin sa kanyang pagkakahiga at bahagyang sumilip sa may siwang ng kanilang pinto. Napako siya sa kanyang kinatatayuan nang makita ang isang malaking itim na asong nakaharap sa kanilang pintuan na tila ba naghahantay ng lalabas doon. Nanlilisik ang mga mata nito at naglalaway ng malapot na likido. Dahan-dahan namang lumapit si Kevin sa kanyang ama at kinausap ito ng halos pabulong. Tay, may malaking itim na aso sa labas ng bahay. Nanlilisik ang mga mata niya. Nakatingin po siya dito sa atin. Nakakatakot po ang itsura niya, Tay. Parang manlalapa po. Tama nga ang hinala ko. Huwag ka nang bumalik doon at baka kumapano ka pa. Kunin mo ang isa pang itak sa ilalim ng higaan natin. Kailangan maging handa ka kung sakaling makapasok ang asong yon. Huwag kang magdadalawang isip na tagain yon. Oh, nakakatakot naman po. Pero bakit po ganun ng asong yun, Tay? Hindi yun aso, anak. Aswang yun. Oh, kailan pa po naging aswang ang aso? Ganun po ba ang itsura nila? Kaya nilang magpalit sa anyong hayop para lang maitago ang totoo nilang itsura. Ganun po ba yun? Nakakatakot nga pala talaga ang mga aswang. Sige, doon ka na sa higaan. Tabihan mo na ang iyong ina. Paano po kayo, Tay? Hindi po ba kayo matutulog? Kailangan kong magbantay. Mabilis makatunog ang aswang kapag alam nilang wala ng bantay. Sasalakay sila. Sinunod ni Kevin ang utos ng ama. Sa paghihintay niya sa gagawin ng aswang ay nakatulog na siya. Magbabandang 12:00 nang magsimulang kumalabog ang kanilang pinto. Kasabay pa nito ay ang paulit-ulit na pagkatok. Tatayo na sana si Kevin nang magising siya para pagbuksan ang pinto nang bigla siyang pigilan ng kanyang ama. Saan ka pupunta? Bubuksan ko lang po ang pinto, Itay. Kanina pa po may kumakatok, baka importante po ang sadya niya. Hindi yan tao. Dito ka lang. Huwag mong bubuksan. Ano po ang ibig niyo sabihin, Itay? Aswang yan, Kevin. Kung tao yang nasa labas ng pinto, baka kumakatok yan sabay sabing tao po. Pero kumakatok lang, di ba? Huwag kang palilin lang sa ganyang taktika nila. Kapag binuksan mo ang pinto, mabilis na makakapasok ang aswang at lalapain niya tayo. Tumahimik ang paligid ng ilang minuto pagkatapos ay kumalabog uli ang pinto ng sobrang lakas. Tumayo ang ama ni Kevin at sumilip sa siwang ng pintuan. Inutusan si Kevin ng kanyang ama na dagdagan pa ng goma ang apoy sa kalan. Kaagad namang sumunod si Kevin. Maya-maya ay nasira ang pansara ng pinto dahil sa malakas na pagtulak ng malaking aso sa labas. Paulit-ulit nitong dinamba ang pinto hanggang sa tuluyan itong mabuksan. Nakapasok ang aswang sa kanilang bahay. Nagsimula nang manginig si Kevin at ang kanyang ina sa takot. Kahit ano man ang mangyari, protektahan mo ang nanay mo, Kevin! Hindi pa man nakakasagot si Kevin, ay kaagad nang sinugod ng kanyang ama ang aswang. Pulang-pula ang mga mata ng malaking aso at nanlilisik pa habang nakatingin sa kanyang ina na tila ba matagal nang naglalaway sa sanggol sa tiyan.
Nakita ni Kevin na diretso lang ang tingin ng malaking aso sa tiyan ng kanyang ina. Mabilis niyang hinarang ang sarili para maitago sa kanyang likod ang ina. Takot na takot sila habang pinapanood ang ama ni Kevin habang nilalabanan ang malaking aso gamit ang matalim na itak. Napahiyaw naman si Kevin nang makita ang ama na nakalmot ng aswang. Itay! Ronaldo! Mag-iingat ka! Sinubukan pa rin bumangon ng ama ni Kevin. Sa kabila ng hapdi at pamamanhid na nararamdaman sa katawan dahil sa atake ng aswang. Napahagulgul naman ng ina ni Kevin dahil sa takot na takot ito at sobrang nag-aalala sa asawa. Hindi nito malaman kung tutulungan ba ang asawa o mananatiling nagtatago sa kanilang silid. Maya-maya ay napadako ang paningin ni Kevin sa nakabukas na pintuan. Nakita niya na may isa pang aswang na papalapit sa direksyon ng kanyang ama. Kaya naman, dali-dali niyang inihagis sa aswang ang hawak na itak bago pa ito makalapit sa kanyang ama at tumarak ang itak na yun sa likod ng aswang. Napahiyaw naman ang aswang sa sakit pagkabigla sa ginawa ni Kevin. Lalong nagalit ang aswang sa kanila dahil nagkasugat ang aswang sa likod nito. Galit itong umatras hanggang sa tuluyang lumayo. Sumunod na rin ng isang aswang na kumakalaban sa ama ni Kevin dahil puno na rin ito ng sugat sa kanyang katawan. Nang makalabas ang mga aswang, dali-daling inayos ng ama ni Kevin ang nasirang pinto at muling inilapat sa kanilang pintuan. Pagkatapos ay natutuwang pinuri si Kevin ng kanyang ama dahil sa katapangan nito. Mahusay ang ginawa mo, anak. Matapang ka na talaga. Binata ka na. Kaya mo nang makipaglabang sa aswang. Nanginginig po ko sa takot, Itay. Akala mo naman talagang matapang ako, saka inihagis ko lang po ang itak sa aswang. Katapangan ang tawag doon, anak. May mga kalmot po kayo, Itay. Malalalim po ang sugat niyo. Ay, hayaan mo na. Malayo ito sa bituka. Ronaldo, puro kasugat. Malalalim ang kalmot sa'yo. Bukas, pagsikat ng araw, anak, kumuha ka kagad ng dahon na malunggay sa bakuran natin. Ano pong gagawin niyo, Inay? Ilalagay natin sa sugat ng tatay mo. Sige po. Hindi na babalik ang mga aswang na yon dahil alam nilang nakahanda tayong labanan sila. Kaya pwede na tayong matulog ngayon. Talaga po, Itay? Hindi na po sila babalik? Sa ngayon, oo. Pero tiyak, sa mga susunod na gabi, baka mas marami na sila. Mas galit pa dahil sa nasaktan natin ang dalawa nilang kasamahan. Hala, mas nakakatakot po yun. Ano po ang gagawin natin, Itay? Baka mapatay po nila tayo. Huwag ka nang mag-alala. Bukas, sige, gagawa ako ng paraan. Mahimbing na nakatulog ang mga magulang ni Kevin, habang siya naman ay hindi mapakali sa takot na baka balikan sila ng aswang. Nanatili siyang nakabantay sa kanilang pintuan. Hindi niya hinahayaang pumikit ang kanyang mga mata sa pag-iisip na baka magulat siya at pagdilat niya ay nasa loob na ng bahay nila ang mga aswang na nagpapanggap na aso. Kinaumagahan, ginising si Kevin ng kanyang ina. Hindi niya namalayan na nakatulog din pala siya sa kakabantay. Kevin, anak, gumising ka na. Inay, bakit po? Pumunta ka sa bahay ng Kahose. Si Kahose? Yung albularyo po? Bakit po, Inay? Oo, anak. Sunduin mo siya para magamot ang tatay mo. Si tatay po? May sakit? Bakit po? Ay, inaapoy siya ng lagnat dahil sa malalim ang sugat niya. Kaya dalian mo na, anak. Sunduin mo na agad si Kahose sa bahay nila. Sige po, Inay. Nagmamadali si Kevin sa pagpunta sa bahay ng albularyo. Humihingal siya nang makarating doon. Tulungan niyo po ako, Kahose. Kailangan po kayo ng tatay ko. Anong nangyayari sa iyong bata ka?
Kanino ka bang anak? Ang aga-aga mong pumarine. Anak po ko ni Ronaldo at Luzmina. Ikaw na ba ang anak ni Ronaldo? Na paano ang tatay mo? Mataas po ang lagnat niya. Kasi po, sinalakay po kami ng aswang kagabi. Aswang? Bakit naman kayo sasalakayin ng aswang? Saka, paano mo nasabing aswang yon? Sabi po ni tatay, aswang yun. Kasi gusto daw pong kainin ng kapatid ko na nasa tiyan po ni nanay. Diyos kong bata ka. Umarap tayo. Kailangang malapatan agad ng lunas ang tatay mo. Mabilis na naglakad ang dalawa papunta sa bahay ni na Kevin. Pagdating nila doon, ay kaagad na sumalubong ang ina ni Kevin. Jose, si Ronaldo! Nasaan siya? Nasa silid, inaapoy ng lagdat at bumubula ang kanyang bibig. Normal lang yan kung ang sugat niya ay mula sa mga kalmot at kagat ng aswang. Pupuntahan ko na siya para magamot ko. Dito po, sumunod po kayo sa akin. Nang matapos lunasan ng manggagamot ang ama ni Kevin, sinabihan sila na hayaan itong makapagpahinga. Matapos ang ilang araw ay gagaling na rin daw ito. Jose, may sakit ang asawa ko. Hindi niya magagawang labanan ng mga aswang. Paano kapag bumalik sila mamayang gabi? Yun na nga ang inaalala ko. Uuwi muna ako sa amin para makakuha ng ilang gamit. Magpapaalam din ako sa asawa ko. Kailangan dumito muna ako para masamahan ko kayo. Ano palang lagay ng mga aswang bago sila umalis dito? Ang pagkakaalam ko po maluba ang sugat nila. Ibig sabihin, babalik talaga sila para maghiganti. Delikado kung kayo lang ang nandito. Sandali pala. Hindi ba't 3 lalaki ang anak ninyo? Nasaan ang 2? Ina nga po, naglayas sila. Sobrang tigas ng ulo ng 2 yun. Nakuha pa nilang maglayas sa ganitong pagkakataon. Hayaan mo, babalik din ang mga yon. Uuwi muna ako para makabalik kagad mamaya. Ikaw, Kevin, Po, matapang kang bata. Bantayan mo ang magulang mo habang hindi pa ako nakakabalik. Tandaan mo, ang mga aswang, hindi lang sila sa gabi sumasalakay. po, ibig sabihin, pwede po silang bumalik ngayon? Tama ka. Pero hindi kayo sasaktan ng mga yon dahil mahina sila kapag araw. Aaligid lang sila at magbabatsyag. Kaya talasan mo ang iyong pakiramdam at paningin. Maghanda ka lagi ng maraming bawang at asin. Hindi kayo dapat maubusan nun. Habang hinihintay nila ang pagbabalik ng ama ni Kevin, inutusan ni Luzmina ang anak na kumuha ng mga kahoy. Kevin, anak, kumuha ka ng mga kahoy mula doon sa inuwi niyo ng tatay mo. Ano po ang gagawin niyo sa kahoy, inay? Kailangan nating ayusin ang pinto. Dapat ay matibay ito dahil ito ang pananggalang natin sa mga aswang. Kailangan din nating tibayan ang pinto sa kusina, pati ang mga bintana. Sige po, inay. Kukuha na po ako ng mga kahoy. Kukunin ko na rin po ang martilyo at ang lagayan ng pako ni tatay. Ako na ang kukuha ng martilyo at pako. Yung mga kahoy na lang ang kunin mo. Sige po, inay. Nakailang balik na si Kevin sa paghahakot ng mga kahoy. Pinagtulungan nila ang pag-aayos ng mga pinto at bintana. Pero wala nang kahoy na natira. Ito na lang ba ang kahoy, anak? Opo, inay. Marupok na po ang natira dun kaya hindi ko na po dinala dito. Paano to? Hindi pa natitibayan ang pinto sa kusina pati ang bintana dun. Pupunta po ako ng gubat, inay. Mga ngahoy po ako. Marami po kami nakita ni tatay na tuyong kahoy dun. Kukunin ko po. Kaya mo? Sigurado ka? Opo, inay. Sige, anak. Anak, mag-iingat ka. Yung kaya mo lang ang buhatin at kunin mo. Opo, ako na po ang bahala. Huwag na kayo mag-alala, inay. Mag-iingat naman po ako. Mabilis namang kumilos si Kevin pagdating sa gubat.
Nakatuon lang ang atensyon niya sa pangunguha ng mga kahoy. Iniipon niya muna sa isang tabi ang mga tuyong sanga na nakikita niya. Tumitingin-tingin siya sa kanyang paligid para magagilap ng mga kahoy nang may naaninag siyang kubo sa di kalayuan. Bakit may kubo dun? Bakit pa yan nandyan? Ang tagal na naming nagpabalik-balik ni tatay dito, pero ngayon ko lang napansin ang kubo na yan. May nakatira kaya dyan? Dahil sa kuryosidad ni Kevin, pinuntahan niya ang kubo. Pumatok siya roon, pero wala namang tao. Walang tao? Baka itinayo lang ito dito kasi ginagawang pahinga ng mga nagpupunta dito. Sa kakasilip niya sa loob ng kubo mula sa butas ng sawali ng pinto, hindi niya sinadyang maitulak yun dahilan para mabuksan ang pintuan. Nabuksan! Tumambad sa paningin niya ang loob ng kubo na wala namang gaanong laman. Malinis ang kubo at iilan lang ang gamit na nakita niya roon. Mukhang ang pahingahan lang to. Wala kasing mga gamit. Ilang pirasong damit lang ang meron na nakasabit sa dingding. Uy, meron pa palang isang unan. May kumot, banig at kulambo rin. Teka, makaalis na nga. Makauwi na nga, baka hinihintay na ako ng inay. Mag-aalala yun kasi tumatagal na ako dito sa gubat. Paalis na siya nang makaramdam si Kevin ng kakaiba. Tila may tumutulak sa kanya na pasukin ang kubo. Huminto siya sa paglalakad at maya-maya ay muling nilingon ang kubo. Hindi naman siguro masama kung papasok lang saglit. Hindi na siya nakatiis. Pinasok niya ang kubo at nagtingin-tingin doon. Maya-maya ay natigilan siya nang makarinig ng kakaibang tunog. Tila isa itong batingaw na umaalingaw-ngaw ang tunog sa loob ng kubo. Nanuot yun sa kanyang pandinig. Napatakip siya ng tenga dahil sumasakit na ang kanyang ulo sa naririnig niyang ingay. Maya-maya ay may nakita siyang isang liwanag ng gasera. Ano yun? Bakit may umiilaw dun? Parang dun nang gagaling yung tunog na naririnig ko. Nang lapitan niya ito, nakita niya ang isang kakaibang buto. Ano to? Bakit nagliliwanag? Parang buto. Anong klaseng buto to? Yan ang mutya galing sa buto ng puno ng bani. Hala! May nagsalita! Teka, sino ka? Napatingala si Kevin para hanapin ang nagsalita. Malaki ang boses nito at pakiramdam niya ay malaking tao. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang malaking kakaibang nilalang na puno ng balahibo ang katawan. Palapad ang mukha nito habang tinitingnan siya. Sa'yo ba ang buto na to? Ito na. Hindi ko naman nanakawin yan eh. Ito, ibinabalik ko na sa'yo. Hindi. Tagabantay lang ako niyan. Matagal na akong naghihintay na may mapapadpad dito sa gubat at magmamay-ari ng mutya. Ngayon, matatapos na rin ang aking pagbabantay dahil may nakakuha na. Ikaw na ang may-ari ng mutyang yan, bata. Po? Ako? Naku, hindi po ako marunong magpatubo ng halaman. Palagay ko, hindi mabubuhay ang buto na to sa akin. Sabi po ng tatay ko, wala raw akong kakayahan sa pagtatanim. Hindi kagaya niya. Lahat kasi ng buto na pinupunla ko ay hindi naman po nabubuhay. Kaya isinasama na lang ako ni tatay kapag anihan na. Pasensya ka na ah. Ano palang klaseng nilalang ka? Aswang ka rin ba? Hindi ako aswang. Pero ang mutya na yan, para sa'yo na. Itago mo, bata. Hindi yan ipinupunla. May taglay na kapangyarihan ng buto na yan.
at ikaw lamang ang makakatuklas nito. Makakatulong yan sa'yo lalo na kapag ikaw ay nasa panganib. Salamat at kinuha mo na yan. Makakabalik na rin ako sa amin. Teka, sandali lang! Hindi na napigilan ni Kevin ang pag-alis ng kapre. Hindi niya malaman ang gagawin sa butong hawak niya. Gulat na gulat din siya dahil ang kubo na kanyang nakita ay bigla na lang naglaho na para bang hindi talaga yun napunta doon. Walang bakas na natayuan ng kubo ang lugar na iyon. Ala, nakakatakot naman. Bakit ganun? Bakit bigla na lang nawala ang kubo kasabay ng pag-alis ng halimaw na yun? Naku, teka, makauwi na nga. Ibinulsa niya ang buto na nakuha dahil sa pag-aakalang baka balikan yun ng kakaibang nilalang. Baka magalit ito sa kanya sakaling maiwala niya. Pagkatapos ay kaagad na binuot ni Kevin ang mga tuyong kahoy na kaya niya lang buhatin at nagmamadaling umalis sa lugar na yon. Ilang minuto na siya naglalakad nang mapansin niyang malayo na ang kanyang nararating pero hindi pa rin siya nakakalabas ng gubat. Teka, ano nangyayari? Naligaw na yata ako Pero imposible naman. Alam ko ang daan pabalik sa amin pero bakit hindi pa rin ako nakakalabas ng gubat? Nasaan na ba ako? Hindi kaya naliligaw na ako ng higanting mabalahibong yun dahil sa buto na nakuha ko? Pero ang sabi niya kasi, sa akin na raw to. Ano naman ang gagawin ko dito? Dapat ibalik ko yun sa kanya. Pero hindi ko alam kung nasan siya hahanapin. Paano kaya? Teka, may kubo dun. Baka may nakatira. Tamang-tama, uhaw na ako. Baka naman pwedeng makainom dun. Nilapitan niya ang kubo at tumawag habang kumakatok. Lumabas ang isang babae. Nailang pa si Kevin dahil kakaiba ang tingin ng babaeng yon. Pwede po bang makainom? Tumangulang ang babae. Pagkatapos ay iniwan siya nito para kumuha ng tubig. Dala ng kuryosidad niya, sumilip siya sa loob ng kubo. Bumaliktad kagad ang kanyang sikmura nang makita ang nasa loob nito. Isang bungulang tao ang nakapatong lang sa ibabaw ng lamesa. Halos maduwal siya nang maamoy ang masangsang na nanggagaling sa loob ng kubo ng babae. May nakita rin siya na malaking tipak ng karne na di niya alam kung anong hayop ito. Nilalangaw ang karne na yon. Napaatras na lamang siya. Sakto namang lumabas ang babae dala ang isang pitsil na may lamang tubig at isang baso. Salamat na lang po. Hindi na po ako nauuhaw. Sige po, aalis na po ako. Pagtalikod niya, narinig niya ang sinabi ng babae. Galit ang boses nito, pero halatang nagtitimpi. Sinabi nitong maghihiganti sila sa ginawa nilang pagpatay sa kanyang kapatid. Papatawad lang daw sila ng kanilang angkan kapag ipinaubaya nila ang sanggol sa tiyan ng kanyang ina. Yun daw ang kapalit ng buhay na kinitil nila. Ang kapatid ko? Hindi maaari. Hindi ako papayag. Hindi niyo masasaktan ang kapatid ko. Kasalanan niyo yun. Sumalakay kayo. Hindi kami pagkain ng mga aswang. Lalong binalot ng takot si Kevin nang makita niya ang agarang pagpapalit ng anyo ng babaeng aswang. Nahati ang katawan nito matapos maglabasan ang pangil at matutulis na mga kuko. Ang itaas na bahagi ay tinubuan ng pakpak sa likod at kaagad na lumipad ang aswang. Ano nangyari? Anong klase kang nilalang? Anong klaseng aswang ka? Hindi niya na hinintay ang sagot ng aswang. Nabitawan na niya ang dalang kahoy at kumaripas siya ng takbo. Panay naman ang habol sa kanya ng manananggal. Sige, subukan mo lumapit. Hindi ako magdadalawang isip na iyampas sa'yo ang dala kong kahoy. Isa na lang pala ang dala ko. Mas mabuti sigurong tumakbo ng mabilis kaysa galitin pa ang halimaw na yun. Imbis na mabahala ang manananggal, ay natuwa pa ito.
Humalakak ito ng malakas, dahilan para mapakapit si Kevin ng mahigpit sa hawak na tuyong kahoy. Alam niyang wala siyang laban sa manananggal na yon. Pero malakas ang loob niya. Dahil walang kasama si Kevin, tuwang-tuwa naman ang aswang. Kahit saan ka pa pumunta, bata, mapul kita. Gagawin kitang pagkain ngayong araw. Isa ka lang laman ng tiyan ngayon. Hindi! Saka, paano kang kakain kung putol na ang katawan mo? Kapag bumigat ang bituka mo dahil sa kabusugan, lalaylayan at sasabit sa puno tapos mamamatay ka na. Sabi ni Ka Jose, mahina raw ang aswang kapag araw. Bakit ikaw? Nakakalipad ka pa. Nagpapaliwala ka naman sa mga walang alam. Sinasabi lang namin yon para isipin ng mga tao na walang aswang kapag may araw pa. Pero kapag kagaya nitong may pagkain na lumalapit, bakit naman hindi namin kukunin, di ba? Isa tong biyaya. Nagsimula ng atakihin si Kevin ng aswang. Sinubukan siya nitong dakitin. Mabuti na lamang at maliksi si Kevin. Mabilis niyang nailaga ng aswang. Siya naman ang umatake. Hinampas niya ng dalang kahoy, pero tinawanan lamang siya ng aswang. Tumatagaktak na ang pawis ni Kevin dahil sa pagod niya sa pagtakbo habang iniiwasan ng manananggal. Hanggang sa naisipan na laman niyang inisin ito habang nakatago sa makapal na nagtataasang damo. Akala ko ba malalakas kayong nilalang, ha? Bakit hindi mo ako kayang patayin? Lumapit ka dito! Hulihin mo ako! Pagkarinig ng aswang sa sinabi niya, naging desperado na ito sa pag-atake sa kanya. Mangmang kang bata ka! Hinahamon mo talaga ako! Masyado kang batapang! Aalisin ko ang tapang mong yan! Nagkamali ng sugod ang aswang dahil pinuntahan nito ang damuhan na hindi niya pinagtataguan. Naging daan ito para mahampas ni Kevin sa likod ng aswang gamit ang hawak niyang kahoy. Hindi niya ito tinigilan hanggang sa mapansin niyang nasisira na ang pakpak nito. Walang iya kang bata ka! Humanda ka sa akin! Galit na galit ang aswang. Ipinagaspas nito ang pakpak at muli siyang sinugod. Hindi na siya nakakilos. Nakita na lang niya ang sarili na sinasakal ng aswang. Hindi na siya makapagsalita at hirap na siyang makahinga. Nanlalambot ang kamay niya nang hawakan ang kamay ng aswang. Pilit niyang inaalis ang pagkakasakal nito sa kanya. O ka ngayon, gagawin kitang pagkain. Pasaway kang bata ka! Maya-maya, napansin ni Kevin na nanghihina na ang aswang. Tila nauubusan na ito ng hangin. Hirap na itong huminga. Bumitaw ang aswang sa kanya at inilayo ang sarili nito. Anong meron ka? Bakit nauubusan ako ng hangin kapag hinahawakan kita? Anong kapangyarihan ang meron ka? Ha? Wala naman akong ganun. Napaisip si Kevin. Naalala niya ang sinabi ng kapre tungkol sa buto na ibinigay sa kanya. Kung ganun, talagang may kakaibang kapangyarihan ng buto ng bani na yun. Kailangan ko na makaalis dito bago pa makabawi ng lakas ang aswang. Kaya mo ba ay makakatakas ka sa akin? Kahit ano pang takbo mo, mauhuli rin kita. Nakakalipad ako. Babalikan ko ang pamilya mo. Kakainin ko kayong lahat. Ginalit nyo na kami ng gusto. Uubusin namin kayo. Hindi na nilingon ni Kevin ang manananggal kahit ano pang sigaw nito. Nakatuon lang ang tingin niya sa daan palabas ng gubat. Ilang minuto rin siyang naglakad at tumakbo bago makarating sa kanilang bahay. Ganun na lamang ang panlalaki ng mata ng kanyang ina nang makita siya. Kevin, anak! Bakit ngayon ka lang? Ano nangyari sa'yo? Sobra mo akong pinag-alala. Akala ko'y kung napano ka na. Saan ka ba nagsususuot na bata ka? Hindi mo ba alam na alalang-alala na sa'yo ang iyong ina? Kasi po, naku, mahaba pong kwento. Pwes,
Ikwento mo. Mabuti at nakauwi ka bago magdilim. Nako, kung nasa gubat ka pa, baka hindi ka na makabalik pa. Muntik na kitang sundan doon. Ano ba ang nangyari sa'yo? Kasi po, may sumalakay po sa akin na halimaw. Nahati po ang katawan niya at may pakpak po siya sa likod. Buhay pa rin po siya kahit putol na po ang katawan niya. Nakakalipad po siya. Talaga? Nakasugo pa ka ng manananggal? Ha? Manananggal po ba ang tawag doon? Paano ka nakatakas sa kanya? Hindi ko nga po alam eh. Palagay ko nakatulong po sa akin ang buto na ibinigay ng mabalahibong halimaw. Buto? Anong buto yun, anak? Anong mabalahibong halimaw? Ito po, inay. Sabi po niya, buto raw po ito ng puno ng bani. Isa raw po itong mutya. May kapangyarihan daw po ito na makapagliligtas po sa akin sa lahat ng uri ng panganib. Hahawakan sana ng ina ni Kevin ang buto pero pinigilan siya ni Ka Jose. Huwag mong hawakan yan. Ang mutya na yan ay natatangi lamang para sa kanya. Ibinigay sa kanya ang mutya ng tagapag-alaga nito dahil siya ang karapat-dapat na magmay-ari nito. Klaseng bagay yan. Anong klaseng halimaw yun? Bakit ibinigay niya sa anak ko ang delikadong bagay na yan? Paano kung dahil dyan ay lalo siyang pag-inita ng mga aswang? Hindi mangyayari yon dahil isa yang proteksyon. At tanging si Kevin lamang ang makakatuklas ng kapangyarihan ng mutya. Dahil siya at ang mutya ay iisa. Kevin, iho, itago mong mabuti ang mutya na yan. Huwag mong ibibigay sa iba. Huwag mong ipagyayabang. Ilihim mo lang ang bagay na yan. Dahil kapag ipinagmayabang mo, mawawalan yan ng bisa. Ano pong gagawin ko dito? Nakakatakot po, Ka Jose. Hindi yan kinatatakutan. Isa yang gantimpala para sa mabubuting bata. Malalaman mo ang gamit niyan habang ikaw ay lumalaki. Mapalad ka kasi may nagbigay sa'yo ng ganyang bagay. Si tatay po, kumusta na siya? Pinuntahan ni Kevin ang ama sa silid. Inaapoy pa rin ito ng lagnat. Hinipo niya ang noo nito at kinausap. Itay, magpagaling po kayo. Malapit na pong gumabi. Paano po kami ni nanay kapag bumalik ang mga aswang? Ang sabi ng aswang na nahahati ang katawan, babalik daw po sila, galit na galit po sila. Maghihiganti raw po sila, tatay. Tatay, gumaling na po kayo. Napansin ni Kevin na nagliwanag ang buto na hawak niya. Naisipan niyang ilapat iyon sa noo ng kanyang ama. Bahagyang umungol ang kanyang ama at maya-maya ay dumilat. Nang mawala ang liwanag ng mutya, nawala na rin ang mataas na lagnat ng kanyang ama. Anong nangyari? Nawala bigla masamang pakiramdam ko. Po, magaling na po kayo, tay. Nay, Ka Jose! Si tatay po magaling na! Dali-daling pumasok ang dalawa sa silid para tingnan si Rolando. Tawa mo, Kevin. Palagay ko po, inay, napagaling po ng mutya ang sakit ni tatay. Nakakapagpagaling ang mutya? Aba, ayos pala kung ganon. Hanggang sa dumating na ang gabi. Naghahapunan na sila nang magtanong si Ronaldo kay Kevin. Ano pala ang sinabi mo kanina, Kevin? Na maghihiganti ang mga aswang sa atin? Sila ang may atraso sa atin. Tapos sila pa ang may ganang magsabi niyan? Ang sabi po ng manananggal sa akin, itay, napatay daw po natin ang kapatid niya. Hindi raw sila titigil hanggat buhay ang bata sa tiyan ni inay. Yun daw po ang kapalit sa kinuha natin buhay sa kanila. Galit na galit daw po ang lahi nila sa atin. Ano nang gagawin natin, Ronaldo? Tiyak nasasalakay na naman ngayong gabi. Magdoble ingat na lang tayo
Luzmina, magsuot ka ng itim na bestida. At mamaya, bibigyan kita ng langis. Ipahid mo yun sa tiyan mo. Pagkakain, magsaboy naman tayo ng asin sa labas ng bahay para hindi na makalapit ang mga aswang. Maraming salamat po sa tulong nyo, Mang Jose. Ganun talaga. Dapat ay nagtutulungan tayo. Kailangan din pala natin magsabit ng langis sa may pintuan at bintana. Kapag kumulo ang langis na yon, ibig sabihin may aswang sa paligid. Kailangan natin yon para makapaghanda tayo agad kapag nariyan na sila. Nang gabing yon, halos hindi sila makatulog sa takot. Sa kakahantay nila sa mga aswang, dinalaw na sila ng antok. Nahihimbing na sila ng magising si Kevin dahil nakarinig siya ng mga pagaspas ng pakpak na nasa itaas ng kanilang bubungan. Kagaya yun ang tunog ng pakpak ng babaeng nahahati ang katawan. Nandito na sila. Ginising na ni Kevin ang kanyang ama. Tay! Tay! Mukhang nandito na po ang mga aswang. Ano? Nasaan? Nasa taas po. Pakinggan niyo po. Lumilipad sila sa bubungan natin. Palakas ng papalakas ang pagaspas ng pakpak na nagmumula sa higit sa iisang manananggal. Maya-maya, nagising na rin si Ka Jose. Narinig niyo ba yun? Mukhang mga manananggal yun ah. Halika Ronaldo, labasin natin. Sige! Dinala ng ama ni Kevin ang kanyang itak habang si Ka Jose naman ay bitbit ang kanyang latigo na gawa sa buntot ng pagi. Hindi naman iniwan ni Kevin ang kanyang ina na mahimbing na natutulog sa silid. Nakiramdam si Kevin sa paligid. Naririnig niya ang ama at si Ka Jose na itinataboy ang mga aswang. Nag-iingay na ang mga manananggal sa kanilang bubungan. Umuungol silang parang mga ibong malalaki, kasabay ng mga pagaspas ng kanilang mga pakpak. Maya-maya ay nakita naman ni Kevin na nagliwanag ang mutya sa kanyang bulsa. Nang tingnan niya ito, nakarinig siya ng malakas na alingaw-ngaw. Kagaya ang ingay na yon nang sandaling makita niya ang mutya sa kubo. Palakas ng palakas ang tunog ng mutya. Maya-maya naririnig niyang tila nag-iiyakan sa sakit ang mga manananggal. Naging aligaga ang mga ito. Kanya-kanyang lipad para tumakas. Dinig na dinig pa ni Kevin na nagkakabanggaan ng mga manananggal habang tumatakas. Tila malaki ang epekto sa kanila ng ingay na ginagawa ng kanyang mutya. Nang makaalis na ang mga manananggal, nawala na rin ang ingay at ang liwanag na mutya na sa tingin niya'y siya lamang ang nakakakita at nakakarinig niyon, maliban sa mga kalaban. Talaga yatang may kapangyarihan ang buto na ito. Naitataboy nito ang mga aswang. Ang galing naman. Kamangha-mangha. Kinabukasan, nagpaalam na si Ka Jose sa ama ni Kevin para umuwi. Pero tuwing gabi ay pumupunta doon ng lalaki para samahan sila. Alam nilang hindi sila tatantanan ng mga aswang hanggat hindi nakakapagiganti ang mga ito. Pero ilang gabi na ang lumipas ay wala ng aswang ang bumalik sa bahay nila Kevin. Kung kaya't nagpaalam na si Ka Jose na uuwi na dahil mukhang natatatakot na ang mga aswang na bumalik. Tuwing umaga hanggang tanghali naman ay magkasamang naglalako ng gulay at panggatong ang mag-ama upang makaipon ng pera para sa panganganak ng ina ni Kevin. Naghihiwalay sila ng daan para mas mabilis silang makaubos ng paninda. Nagtatagpo lang sila sa lugar na napagkasunduan bago mananghali upang sabay na umuwi. Mabilis na nakaubos ng paninda si Kevin kung kaya't maaga siyang napunta sa lugar na tagpuan nilang mag-ama. Habang naglalakad, tinawag siya ng ina ng kaklase niyang babae. Sinabi nito sa kanya na may ibibigay siyang mga damit para sa sanggol. Buntis din ng ina ng kaklase niya, pero sabi ng ama ni Kevin, masyado nang marami ang baro-baruan na ibinigay sa kanya ng binan. Kaya hatiin na lang ito para sa magiging kapatid ni Kevin. Dumaan si Kevin sa bahay ng kaklase upang kunin ang mga damit na pambata. Hindi rin siya nagtagal doon.
Palabas na siya ng bahay nang makita niyang may mga hindi pamilyar na taong umaaligid sa bahay. Aling Tess, anong oras po uuwi ang asawa niyo? Sinagot siya ng babae na gabing-gabi na umuuwi ang kanyang asawa. Nagtanong pa nga ito kung bakit naitanong ni Kevin ang bagay na yon. Naniniwala po ba kayo sa mga aswang? Buntis po kayo. Dapat po may kasama kayong lalaki sa bahay niyo. Ang aswang po ay sumasalakay kahit po hindi gabi. Maniwala po kayo. Tinawanan lang siya ng babae, pati na rin ng kanyang kaklase. Hindi sila naniniwala sa mga aswang, pero nagbagong paniniwala na yon nang makita nilang may mga paparating na mga tao. Isarado niyo po ang mga pinto at bintana. Huwag niyo po silang hayaang makapasok dito. Pero kahit anong sabi niya sa mag-ina ay hindi sila naniniwala. Ibinukas pang lalo ng kaklase ni Kevin ang pintuan nila at hinihintay na lumapit ang mga tao. Kinausap naman ng mga tao si Aling Tess at tinanong kung ano ang kailangan. Pero imbis na sumagot ang mga taong yon, bigla na lang nandamba ang mga ito. Nagsigawan na sila. Nagtakbuhan sila sa kusina at doon nagsiksikan. Dahil pumasok na sa loob ng bahay ang mga taong yon. Pagpasok ng mga ito ay nagbago bigla ang kanilang mga anyo. Namula ang mga mata, nagkapangil, humaba ang dila pati na mga kuko at nagsimula na maglaway ng malapot. Sigaw ng sigaw si Aling Tess ng tulong pero walang sumasaklolo sa kanila dahil malalayo ang mga kapitbahay sa kanilang lugar. Naghanap naman ng panlaban si Kevin sa kusina. Nakita niya ang asin. Kinuha niya yon at isinaboy sa mga aswang. Umalululong sa galit ang mga ito. Pasugod na ang mga aswang sa kanila nang bigla namang tumunog ang kanyang mutya. Umalingaw-ngaw na naman sa buong paligid ang tunog na yon. Pero tanging siya lamang at ang mga aswang ang nakakarinig. Nagtakip ng tenga ang mga aswang na tila ba nabibingi ang mga ito. Maya-maya may dugo na lumalabas sa kanilang mga ilong. Isa-isa nang nag-aalisa ng mga aswang. Pagkaalis ng mga aswang, nag-alsa baluta naman ang mag-ina. Pinauwi na si Kevin dahil sinabi ni Aling Tess na doon muna sila tutuloy sa kanyang biyanan dahil natatakot silang baka bumalik ang mga halimaw. Pagkarating ni Kevin sa tagpuan nila ng kanyang ama, nagulat sa kanyang ama dahil sa namumutla siya at humahangos. Ano nangyari sa iyo, anak? Galing po ako kina Aling Tess. Binigyan niya po ako ng mga baru-baruan para sa kapatid ko. Ito po Ganun ba? Nagpasalamat ka ba? Opo. Kailangan ko rin siguro magpasalamat sa kanila. Hindi na tayo bibili ng mga damit ng kapatid mo. Di ba buntis din si Tess? Bakit nagbigay pa siya ng mga damit? Gagamitin din niya yan. Marami daw po, kaya ipamimigay na lang niya. Wala na po sila, tay. Umalis na po sila kaagad. Kanina po kasi, sinalakay sila ng mga aswang. Talaga? Ano nangyari? Nasaktan ba sila? Hindi po, tay. Yung mutya po kasi, itinaboy nito ang mga aswang. Talaga, anak? Kung ganun, makapangyarihan nga ang mutya mo. Kailangan mo yang ingatan. Opo, itay. O siya, halika na. Umuwi na tayo. Ilang araw na ang lumipas. Naging usap-usapan sa kanilang baryo nangyari kay Aling Tess at sa kaklase ni Kevin. Nalaman ng lahat na talaga may umaatake ng aswang at hindi ito basta haka-haka lang. Dahil sa pangamba ng mga tao, tuwing gabi nagroronda ang mga barangay tanod mula alas 10 ng gabi hanggang alas 3 na madaling araw. Sa tuwing umaatake ang aswang, nagkakataon naman na naroon sa lugar ang mag-amang Kevin at Ronaldo. Umiiwas na ang mga ito. Kinatatakutan sila ng mga aswang dahil sa mutya na hawak ni Kevin. Pero dahil doon, kumalat ang balita na kaya sila iniiwasan ng mga aswang ay dahil aswang din sila. Dahil sa kumakalat na balita, napapunta si Jose sa bahay ni na Ronaldo. Bakit ganon na mga tao? Matagal na kayong naninirahan sa baryong ito. Pero nagagawa pa nila kayong paghinalaan na aswang. Di ba sila nag-iisip? Hindi natin sila masisisi. Natatakot ang mga aswang sa amin dahil sa mutya na hawak ng anak ko.
Kaya pinangingilagan kami ng mga tao. Huwag kayong mag-alala. Baka makinig sa akin ang mga kababaryo natin kapag kinausap ko sila na hindi kayo aswang. Ayos lang na pagchismisan nila kayo. Pero wag na sanang umabot sa puntong baka lusubin nila kayo dahil sa inyo na iparatang ang mga kaguluhan na ginagawa ng mga aswang. Ano ang gagawin natin? Kailangan makahuli tayo ng isang aswang para mapatunayan natin sa kanila na hindi kayo ang salot sa baryo natin. Paano natin gagawin yun? Kung ang mga aswang mismo ay umiiwas na sa amin. Kaya nga, mag-isip tayo ng paraan. Nang dumating ang pasukan, naging tampulan ng tukso si Kevin. Pinagkakaisaan siya ng mga kaklase niya. Sinasaktan siya ng mga ito para magalit dahil para sa kanilang paniniwala, lalabas ang pagiging aswang ni Kevin kapag nagalit siya. Wala namang ginawa si Kevin kung hindi ang umiwas na lamang. Lalong nagtaka mga kaklase ni Kevin dahil sa sumunod na araw ay nakita nilang mabilis maghilom ang mga sugat niya. Lalong nadiin si Kevin na aswang siya dahil sa kakayahan niyang pagalingin ang mga sugat ng ganon kabilis. At dahil doon, nagpasya si Kevin na huminto muna sa pag-aaral. Ano Kevin? Hindi ka pwedeng huminto sa pag-aaral. Paano na ang kinabukasan mo? Gagaya ka pa ba sa mga kuya mong walang mga kinabukasan? Paano po kasi? Pinagkakaisaan po ako ng mga kaeskwela ko. Ano pong gagawin ko, Itay? Huwag mo silang pansinin. Hayaan mo sila. Nakakagalit na po kasi sila, Itay. Baka hindi na po ako makapagpigil at magantihan ko po sila. Yan anak. Yan ang wag na wag mong gagawin. Anak, kahit apihin ka nila ng gusto, wag kang gaganti. Alalahanin mo hindi ka ordinaryong bata. Titigil din ang mga yan sa pananakit sa'yo. Magsasawa din yan sila. Dahil sa payo ng kanyang ama, hinayaan lang ni Kevin ang kanyang mga kaklase. Iniwasan na lang niya ang mga ito. Pero isang hapon, habang pauwi si Kevin galing sa eskwelahan, nakita niyang sinalubong siya ng ama. Tay, saan po kayo pupunta? Sinusundo ka. Nag-aalala kasi ako sa iyo anak. Baka pagkaisaan ka na naman ng mga kaklase mo. Hindi naman po. Iniiwasan ko po sila ngayon. Mabuti naman. Halika na, umuwi na tayo. Saan po pala kayo galing, Tay? Parang hindi po kayo galing sa bahay ah. Dinaanan ko mga kapatid mo. May nakapagsabi kasi sa akin na nakita sila sa kabilang bayan. Nagtatrabaho daw dun bilang mga kargador sa palengke. Kinukumbinsi ko sila na umuwi na. Pero talagang nagmamatigas sila. Hindi ko naman alam ang gagawin sa mga kuya mo. Mas gusto pa nila na magtrabaho kaysa sa mag-aral. Hayaan nyo na po, Itay. Hindi pa po siguro sila natututo. Uuwi din po yan sila, kuya. Kapag napagod na po yan sila sa pagtatrabaho, uuwi rin po yan. Kevin, anak, ipangako mo na pag dumating ang araw, hindi ka magtatanim ng sama ng loob sa mga kuya mo, ha? Saka, kapag kailangan nila ng tulong, huwag kang magdadalawang isip na tulungan sila. Kahit ganun sila, kapatid mo pa rin sila. Opo, Itay. Huwag po kayo mag-alala doon. Kuya ko po sila. Kapatid ko po sila. Kaya hindi ko po sila kayang tiisin. Napakabuti mong bata. Kaya siguro napili kang maging tagapag-alaga ng mutya kasi may mabuti kang puso. Habang naglalakad ang mag-ama, bigla na lang may sumalubong sa kanila na ilang mga tao. Tay, sino po sila? Para pong sinasadya nila na hararangin tayo. Huwag kang matakot, anak. Dito ka lang sa likuran ko. Kayo! Ano bang gusto nyo? Bakit kayo umaharang sa daraanan namin? Ayaw namin nakalabanin ka, Ronaldo. Iisang lahi lang tayo. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo nang subukang harangin at pigilan ang mga ginagawa namin. Pareho lang naman tayo ng pinanggalingan.
Kaya sana, para sa katahimikan ng lahi nating aswang, magkasundo na tayo. Manahimik ka na lang. Hayaan mo kami sa ginagawa namin kung ayaw mong maging kabayaran ang pamilya mo. Tay, ano pong sinasabi nila? Huwag mo silang pansinin, anak. Wala akong kinalaman sa inyo. Kung ano man ang ginagawa nyo, wala akong pakialam. Pero kapag pamilya ko na ang pinag-uusapan dito, ibang usapan na yon. Huwag niyong sasaktan ang pamilya ko. Tinawanan lang siya ng mga taong yon. Pagkatapos silang kausapin ay umalis na rin ang mga ito. Pagkaalis ng mga ito ay napansin ni Kevin ang mga kaklase niyang nagtatago sa damuhan. Narinig ng mga ito ang mga nangyaring usapan. Dali-daling umalis sa mga kaklase niya. Iba na ang kutob ni Kevin sa kilos ng mga ito. Tay, Ano yun, anak? narinig po ng mga kaklase ko ang usapan nyo. Hindi kaya magsumbong sila sa barangay? Paano po kasi pilit talaga nilang ikinakalat na lahi tayo ng mga aswang? Baka po isumbong nila tayo at pag-inita ng mga kababaryo natin. Naghahapunan sila at napansin ni Kevin na hindi mapakali ang kanyang ama. Inisip niyang baka nag-aalala ito sa mga taong kumausap sa kanila, pati na rin ang mga kaklase niya. Maya-maya ay nabulabog sila na may malakas na sumigaw sa labas. Nakilala naman ni Kevin ang boses ng sumigaw. Tay, si Romero po yun, yung kaklase ko. Sumisigaw sa labas ang kaklase ni Kevin. Rinig na rinig nila ang sinabi nitong ang bahay na tinitiran nila Kevin ay bahay ng isang aswang. Pinatunayan ni Romero na rinig niyang nakipagkasundo ang ama ni Kevin sa mga aswang. At dinig din ito ang sinabi ng mga taong yon na may lahing aswang sina Kevin. Kaya isinumbong ni Romero ang pamilya ni Kevin sa barangay. At dahil doon, pinalibutan ang bahay nila ng mga tanod at pilit silang pinalalabas ng bahay. Ano bang pinagsasabi mo, Romero? Hindi kami aswang. Wala kaming lahing aswang. Kapitan, ano ba ang ibig sabihin ng batang yan? Naniniwala ka sa sinasabi niya kahit wala kayong ebidensya? Umiiling ang kapitan habang sinasabi nito na kailangan mapatunayan ni Ronaldo na hindi siya isang aswang. Kailangan niyang lumabas ng bahay at harapin ang bilog na buwan. Kapag hindi siya nagpalit ng anyo, absuelto na siya sa mga pagbibintang. Nakita ni Kevin ang pamumutla ng kanyang ama. Nakita rin niya na nanginginig ang kamay nito pero hindi ipinapahalata. Maya-maya, dumating naman si Ka Jose. Kapitan, ano bang kaguluhan nito? Matagal nang naninirahan dito ang pamilya ni Ronaldo. Bakit ngayon nyo lang sila pinagbibintangan ng ganyan? Hindi pinansin ng kapitan ang sinabi ni Ka Jose. Sa halip ay lumapad ang ngiti sa labi niya nang tingalain niya ang bilog na buwan. Hindi siya nagsasaaswang kagaya ng inaakala nyo. Dahil wala siyang dugong aswang. Puro pambibintang lang ang ginagawa nyo sa kanila. Kahit anong sabihin nila ay walang nakikinig. Nananatili ang mga tao nakapalibot sa bahay nila Kevin at hinihintay ang pagbabagong anyo ng kanyang ama. Naiiyak na si Kevin at ang kanyang ina sa mga nangyayari. Ronaldo, sabihin mo sa kanila, aalis na lang tayo sa lugar na to. Hayaan na tayong umalis para sa ikapapayapa na ng lahat. Hindi, Luzmina. Hindi sila makikinig. Anong gagawin natin ngayon? Umalis na kayo ni Kevin. Sumama na kayo kay paring Jose. Tay, ayoko. Hindi ka namin iiwan dito. Sumama ka na, anak. Wala naman silang mapapatunayan. Iligtas mo ang nanay mo, paring Jose. Isama mo ang aking mag-ina. Ako na ang sasama kay Kapitan. Kapitan, sasama na ako sa inyo. Pero huwag niyong sasaktan na mag-ina ko. Pabayaan niyo na sila. Ngumisi lang ang kapitan. Sinabi nitong walang pwedeng tumakas dahil kung sino ang tatakas, sila ay aswang. Pero dahil isinuko ng ama ni Kevin ang sarili, itinali ito ng mga tanod. Pakawalan niyo ang tatay ko! Napakasama niyo! Pakawalan niyo siya! Mas lalong nagulat ang lahat nang biglang magkulay pula ang buwan
nagsimulang magpumiglas sa pagkakatali ang ama ni Kevin. Itay! Huwag ka nang manlaban! Mas lalo lang tayo masasaktan! Gusto nyo talagang patunayan ko ang paratang nyo? Pakawalan nyo ang mag-ina ko! Wala silang kasalanan dito! Ako na lang ang parusahan nyo! Nagsimula ng manlisik ang mga mata ng ama ni Kevin. Ilang segundo pa ay nagsimula ng maging mabalahibo ang katawan nito. Tinubuan ng mga matutulis na pangil at mahahabang kuko. Sa isang iglap lang ay naputol kaagad ang mga taling nakapalupot sa katawan nito. Nagsimulang gumalaw ang ama ni Kevin. Sobrang liksi at bilis nito na hindi na malayang nasa likod na ng mga taong nakapalibot sa kanila. Hindi! Tay! Mabilis na hinablot ni Kause sina Kevin at Luzmina. Tumakas na tayo! Pabayaan na natin sila! Kailangan na ninyong makalayo sa lugar na ito! Si Ronaldo, hindi totoo mga nakikita ko. Hindi siya yun. Hindi siya ang asawa ko. Hindi aswang ang asawa ko. Itay! Umalis na tayo dito, kung hindi, madadamay din kayong dalawa! Tara na! Habang tumatakas sila, naka-alerto naman si Kause dahil alam niyang maraming aswang ang nasa paligid. Mababalitaan ng mga ito ang nangyayari kay Ronaldo at ililigtas siya ng mga ito. Jose, alam niyo po bang aswang si tatay? Ako lang at ang tatay mong nakakaalam nun. Ha? Totoo pala yun? Bakit? Pero matagal nang tinalikuran ni Ronaldo ang pagiging aswang. Sa katunayan, tinutulungan ko siyang maalis na ang sumpang yun. Pero tama ang hinala ko. Babalik uli ang pagiging aswang niya kapag sumapit na ang pula ng buwan. Wala na tayong magagawa pa kung hindi ang iwanan siya dahil kung hindi, pati kayo ay papatayin ng taong bayan. Kailangan na ninyong tumakas sa lugar na ito. Paano po ang tatay ko? Kaya niya ang sarili niya, Kevin. Isipin niyo ang sarili niyo. Habang tumatakas sila, bigla na lang may humarang sa kanila na grupo ng mga aswang. Isang babae ang namumuno sa mga ito. Sila! Sila ang pumatay sa kapatid ko! Mga kalahi! Patayin sila! Siya yung manananggal. Bago pa sila salakayin ng mga aswang na yon, ay may dumating namang isa pang grupo ng mga aswang. Inarang nila ang grupong gustong pumatay kina Kevin. Carmen, mabuti at dumating ka. Ikaw na ang bahala sa kanila. Kailangang maitakas ko sila. Gulong-gulo si Kevin at ang kanyang ina sa mga nangyayari. Hindi na nila alam kung sino ang kakampi at kung sino ang kaaway. Pero nagtataka sila dahil kilala ni Kause ang lahat. Sino naman si Carmen? Kapatid siya ni Ronaldo. Kapatid ni tatay? Kung ganun, aswang talaga si tatay. Habang tumatakas sila, nilingon pa ni Kevin ang mga aswang na naglalaban-laban. Iba't iba na ang anyo ng mga ito na lalong nakakapangilabot sa kanya. Nakakatakot ang mga itsura nila. Huwag mo silang tingnan. Sa unahan ka lang tumingin. Kailangan marating natin ang sakay ng bus para makatakas na tayo dito. Mahigit sang oras din silang naglakad takbo hanggang sa marating nila ang kalsada. Naghintay sila doon ng masasakyan. Kahit anong sasakyan ang dumating ngayon, sumakay na kayo. Pagkatapos ay magpababa kayo sa sakay ng bus. Luzmina, narito ang pera. Kunin mo. Alam mo na kung saan kayo pupunta. Mas ligtas kayo kung uuwi mo na kayo sa inyo. Ang asawa ko. Ako na ang bahala sa kanya. Sasabihin ko sa kanya kung nasan kayo. Mapupuntahan niya kayo kagad. Ang mahalaga, makaalis na kayo sa lugar na ito. Si Trio. Si Dan. Ang mga anak ko. Pag-uusapan namin ni Ronaldo ang tungkol doon. Alam kong sa bahay din pupunta si Ronaldo. Sasabihin ko sa kanya kung nasan kayo. Jose, salamat sa tulong mo. Aasahan kong pupuntahan kami ni Ronaldo kasama ng mga bata. Maghihintay ako.
Yun ang dapat mong gawin. Maghintay ka lang. Aba, teka, may dumarating na sasakyan. Mukhang pribadong truck. Sandali, paparahin ko. Pagkapara ni Ka Jose sa sasakyan ay nakiusap siya sa mga sakay nito na pasakayin sina Kevin at Luzmina hanggang sa sakayan ng bus. Mababait ang mga sakay ng truck at pumayag naman sila. Pinasakay ang mag-ina at ibinaba sa sakayan ng bus. Nay, paano po tayo? Saan po tayo pupunta? Paano po si tatay? Ang mga kuya ko? Ano na pong mangyayari sa kanila? Magtiwala tayo kay Ka Jose. Tiyak na mapapasunod niya ang tatay at mga kapatid mo sa pupuntahan natin. Doon muna tayo sa lola at lola mo. Pagdating natin doon, anak, huwag ka magkikwento sa kung ano nangyari ha. Lihim lang natin ang lahat ng ito. Walang pwedeng makaalam dahil magkakaproblema lang tayo. Opo, inay. Mahigit 1 buwan ang lumipas. Inakala ni Kevin na hindi na darating ang ama. Pero biglang dumating ang mga ito kasama ang 2 pa niyang kapatid. Nay, sila tatay nandito na po. Dumating na sila. Tay, Kuya Troy, Kuya Dan. Kevin, anak, kumusta na kayo? Mukhang ayos naman kayo. Naalagaan mo ng mabuti ang nanay mo. Mukhang malusog ang kapatid mo. Tay, Wala akong ibig sabihin doon. Lumapit sa kanya ang ama at saka bumulong. Isang sikretong bagay lang ang lahat. Ikaw, ako, at ang iyong ina lang ang nakakaalam. Napangiti si Kevin sa sinabi ng ama. Naintindihan niya sinabi nito. Walang alam ang kanyang mga kapatid sa sikreto ng kanyang ama. Pero masaya siya dahil sumama sa kanyang ama ang kanyang mga kuya. Umiiyak na yumakap ang 2 niyang kapatid sa kanilang ina. Humingi ng tawad ang mga ito dahil sa katigasan ng kanilang ulo. At sa paglalayas nila, nalaman nila na hindi ganoon kadaling mabuhay, lalo na at malayo sa piling ng mga magulang.